puntahan na natin isa pang mainit na ganap kanina. Yung tukol sa pagkapatuloy ng flood control investigation ng Blue Ribbon Committee. Pero before yan, papakita ko sa inyo ito. Ni-request ko talaga ito sa ating mga staff na pakihalukay nga ulit kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Okay. Actually, kung tutuusin, alam natin na kung timeline, matagal na nangyayari itong krimen ng pagnanakaw sa Kaban ng Bayan because of mga contracts na dispalinghado at hindi talaga maganda, no? Pero, syempre, ito yung nag-ugat sa napaka-bombastic pong statement doon sa Kamara nung SONA. Ito nakalipas nung Hulyo. Oo. Sino ba naman hindi makaalala niyan? Sinabi ni PBBM. Naaalala ko lang dahil karamihan sa mga napangalanan kanina ay nandoon eh. So pwede mo pakinggan muna natin sa paano nagsimula ang lahat ng ito. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Para gawing bida yung Pangulo kasi trabaho lang naman yun talaga yan, ano? Para po makita nyo na talagang standing ovation po ang mga mamamana. Lahat, maski yung dalawa pong nasa likuran, ano, ang leadership po ng dalawang branches ng hudikatura. Hindi ko hudikatura. Lehislatura. No. So, talaga nagtayuan sila dyan. So, pero hindi na alam na ito pala ang signo sa maraming mga pagbabagong pwede mangyari sa mga susunod na mga linggo after that SONA in July. Ano po? It's like barely 2 months after. Medyo nababagalan ako kung tutuusin. Medyo nababagalan ako dahil hindi agad umusad. Ano? Parang dun muna talaga tayo sa mga contractors at hindi agad dun sa 25% kickbackers. Na sinasabi ni Senator Ping Lacson, there's 67 of them dun sa Kamara. Kanina parang mga ano pa lang na nare-reveal. Konti pa lang eh. Oo, konti pa lang yun ang nare-reveal diba? ng mga diskaya po, mga kapatid, sa hearing kanina. Diba? So, of course, yun ay revelation po ng mag-asawang diskaya kanina. Yun ay affidavit signed with the lawyer daw at sinubmit sa Blue Ribbon Committee. Of course, yun ay allegation na of course open na sagutin ng lahat ng inakusahan nila, no. So puntahan natin ang mga denials pwede para maging fair tayo, no. Puntahan natin ang mga denials po habang hintayin natin yung mga gusto natin ma-interview tungkol dito ng mga congressmen. Okay? Isa-isahin natin. Chief ng House, Chiki. Oo. Ang sabi po ni House Speaker Martin Romualdez, ito po yung statement niya, on behalf of the House of Representatives, I thank President Ferdinand R. Marcos Jr. for his understanding and his call for calm. We also acknowledge the dedicated work of the cabinet. Okay. Yeah. Yun yung kanina po na nakita po ninyo. Yan. Okay. Ang susunod po. Oo, 17 kasi silang pinangalanan eh. Yes, sa House of Representatives, sa DPWH officials, 8 ang pinangalanan. Ito, Representative Marcy Teodoro, sabi niya, klaro na pagkatapos kong i-expose ang DPWH project sa 2026 NEP, natapos na pero isinama pa rin sa programa, double funding daw. Ngayon naman ay ako ang pilit na idinadawit sa mga kalokohan nila. Malinaw pa sa sikat ng araw na ito ay diversionary tactics ng mga sindikato para malihis sa tunay na issue ng corruption and anomalies sa flood control projects
ng DPWH. Okay. Alam ko rin na nag-privilege speech. Before ko sabihin to, si Congressman Arjo Atayde rin. Big news din ito. I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. I've never dealt with them. Hindi po totoo ang mga akusasyon na ito. I've never used my position for personal gain and I never will. I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread these falsehoods. So sinasabi nga po ni Chiki na marami doon sa listahan na sinubmit doon sa affidavit po ng mag-asawang Diskaya. Yung iba po sa kanila, aside from sa mga binasa namin, ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-speech sa camera kanina. Yung iba naman nagpa-ambush interview, and I think we're trying to call the other ones. Sana makausap natin. Pero yun nga po. So bakit merong agad na statement si Speaker Romualdez at saka si Congressman Zaldico? Kasi nga po sila ay lumalabas na sinasabi doon na mga hindi man tinukoy, parang yun daw yung laging nine-name drop ng mga kongresistang nakipag-deal with the Diskayas. Oo. Ang name drop lagi ay yung dalawa. Totoo. Para mapabilis yung paglabas ng mga pondo. Oo. So seemingly sila yung nasa tuktok. Parang sinasabi po. Sinasabi, parang ganon. Pero yun nga po, nag-deny na rin po si Representative Zaldico, pati na rin si SP Romualdez na mga kapatid. Of course, ito ay lahat sinasabi namin parang in the spirit of fairness kasi hinihingan po namin sila ng kanila pong mga statement at yan po ang kanilang pinadala sa media po, mga kapatid. Ito'y parte po ng paghahabol natin doon sa kanila pong mga maaring sabihin after yung mga revelation